Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo muli nagkakatipon sa hapag ng Panginoon upang tayo sa Kanya'y pagabay, siya'y ating tanggapin, upang siya'y sumaatin at tayo'y sumakanya, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang at kay Kristo'y tumanggap. Aminin natin buong kababaang loob, mga pagsuway at pagkakasala, humingi tayo ngayon ng awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, puspusin mo kami ng iyong kagandahang loob upang sa pagmamalabis naming laging tumalikod sa mga utos mo, kami naway makasunod sa iyong patnubay at pagtataguyod sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sabi ng Panginoon, Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang makatatagpo ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko
ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel, at mamumulaklak siyang gaya ng liryo. Mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siyang tulad ng puno ng olibo, at hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila'y yayabong na gaya ng isang halamanan. Mamumulaklak na parang punong ubas, at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian, at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino, at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon, at doon tumatahak ang mabubuti, ngunit madara pa ang mangangahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Sa paglabas namin sa bansang mabagsik, ganito ang wika na aking narinig. Mabigat mong dalay aking iniibis, ipinabababa ko ang pasaning basket. Iniligtas kita sa gitna ng hirap, iniligtas kita nang ika'y tumawag. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tinugon din kita sa gitna ng kidlat, at sinubok kita sa Batis Meriba. Kapag nangungusap, ako'y inyong dinggin. Sana'y makinig ka, o bansang Israel. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay, di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa iyo'y ipapakain ko. At ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siyang sa inyo'y aking idudulot. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Papuri sa'yo, Panginoon Jesucristo, hari ng walang hanggang kapurihan. Papuri sa'yo, Panginoon Jesucristo, hari ng walang hanggang kapurihan. Sumainyo ang Panginoon. Yoin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga skriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." "Tama po kayo, guro," wika ng skriba. "Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya, at ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong isip, at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala
ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus ng matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos. At wala nang nangahas na magtanong sa kay Jesus mula noon. Mga minamahal, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa tanong ng skriba, yung dalubhasa sa kautusan, ano ba ang pinakamahalaga sa mga utos? Ito po'y katanggap-tanggap na tanong. This is a very valid question. Noong panahong iyon, samantalang nung panahon ngang iyon, ang mga Hudyo, partikular ang mga skriba, mga pariseyo, pinapanganak nila ang mga batas. Mayroon po na sinusunod ang mga Hudyo na 613 na precepts o mga alituntunin, samantalang yung 365 of those are the negative laws, yung mga hindi dapat ay gawin. At yung natitira na 248, ito po yung positive ones. Ito yung mga dapat ay gawin. At ang kanilang palatandaan, yun ngang 365 ay yung bilang ng araw sa buong isang taon. At yung 248, ito naman daw ay yung bilang noong mga bahagi sa katawan ng tao, kasama yung joints or bones at iba pa. Kaya ito ay kanilang matatandaan sa kanilang pamumuhay. Kaya naman ang tanong, para lagumin ang lahat-lahat, ay ibinato sa ating Panginoong Jesucristo, and He gave the best summary of all the laws. At yun nga po ay yung pag-ibig sa Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas. Ito po yung Shema Israel. Ito po yung matatagpuan sa aklat ng Deuteronomio. Samantalang pinangalawahan niya ang ikalawang mahalagang batas, ibigin ang kapwa, gaya ng sa sarili, na matatagpuan naman sa aklat ng Levitiko. Kaya naman po ating tingnan, ito ba'y noon lang? Hindi po. Pwede nating sabihin tayong mga Filipinong Katoliko is also guilty sa ikangay pagpapanganak noong sinusunod o mga alituntunin. Ano po? Kaya sa una para ating tingnan, ganyan yung binibigay sa atin ng Ebanghelyo ngayon, at pwedeng ganyan natin makita ang ibang Filipinong nananampalataya magpahangga ngayon na sinasabi bawal daw ikasal kapag kasukob, kinasal yung panganay, bawal yung pangalawa na sumunod. Kasi daw baka magkahiwalay, kaya ang ipapayo naman ng magulang, magsama na lang muna kayo. Hindi ba mas bawal yung magsama ng walang kasal? O kaya na may namatay, bawal ikasal ngayong taong ito, namatay yung iyong lolo, yung iyong ama. Magsama na lang muna kayo. Tama ba yun? O kaya naman kapag kami namatay, saka pa lang po dadalin yung bata, yung anak o apo, para binyagan. Kasi daw may namatay. Hindi po ba ito'y mga kasabihan? Hindi naman ito nakatala bilang alituntunin. At tayo po, pwedeng sabihin, may mga sinusunod na mga ganoon na ayaw idaan sa simbahan. Bakit? Babalik-balik pa daw. Ano po? Lalagyan ng rosaryo sa kamay yung yumao. Puputulin daw para daw hindi magdire-diretso. O kaya na may lalagyan ng bill o pera sa kamay para daw may pamasahe papuntang langit. Ano ba naman yung mga bagay na yon? Numisay nakita ko, minisahan ko sa burol, may libo-libo sa kamay, ay nung misahan ko para ilibing na, tiningnan ko, ay nawala na. Nang hinayang siguro. So, marami rin po tayo na
na sabihin natin pinapanganak natin yung dapat ay batas na sundin, we are also guilty of what the Jews did and continuously doing. Kaya ito yung una. Kaya sa ikalawa, para ating pagnilayan, if this is so, tayo na pong tumutok lang doon sa ikang ituro't aral ng Panginoong Hesu Kristo. At yun po yung pag-ibig sa Diyos na sinabi niya, bawat bahagi sa katawan at pagkatao na ang Diyos ay ibigin ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas. Ibig sabihin, walang bahagi ng katawang ito na hindi nakatuon sa Diyos, na hindi magsusulong ng pag-ibig sa Diyos. Kaya, yun yung lalo tigit ay mahalaga. Pakatingnan, if we're doing that, yung pag-ibig ng buong pagkataong ito sa Diyos. O baka mamay tama ang iniisip, pero puno ng galit ang puso. Kaya yung isip lang nagpapahayag, pinupuri kita Panginoon, pero yung puso, namumuhi ako sa iyo, ikaw nakasama ko sa organisasyon, o kaya na may sasamahan o sa simbahan, ito po ay taliwas. No po? O kaya na may nahahabag ang puso, kaawa-awa, pero yung tusong kaisipan, ba't ako magbibigay? Kailangan ko din to, kailangan din ng pamilya ko. So, naglalaban. Kaya, sa ikalawa, para pagnilayan, yun talagang mahalaga. Tinuturo ng Panginoong Jesucristo, buong pagkatao, ibigin ang Diyos. Samantalang, pinangalawahan nga, ibigin ang kapwa, tulad ng sa sarili. Ibig sabihin po, mawawalang lugar pagka makasarili. In as much as you are considering yourself, you will consider others. Kung paano mo minamahal ang sarili, ganun mo rin mamahalin ang iba. Ito yung sinabi ng Panginoong Hesu Kristo. At sinusugan pa ng Panginoong Hesu Kristo ang bagay na ito ukol sa pag-ibig sa kapwa. At yun po yung umibig o yung walang pag-ibig na dakila na ang sabi niya ito ang bagong utos, walang pag-ibig na higit sa isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kapwa. Ibig sabihin, not so much of the self, but of others. At ang Panginoong Hesu Kristo, tinuro niya yan, hindi base sa kanyang salita, kung hindi sa kanyang buhay na halimbawa, that He offered Himself on the cross in a bloody manner, and up to now, in an unbloody manner, He is offering Himself in the Eucharist. Kaya ito yung paanyaya sa atin, mahalin ang kapwa-tao. No po? Hindi lang kung paano mo mahalin ang sarili mo, kung magagawa po nating ialay ang sarili para sa minamahal, so be it. Alam niyo po, karanasan yan ng bawat nagpapamilya, ano po, ang amay ibibigay ang lahat para sa kanyang mag-iina. Ang ina, talaga namang inialay buhay. Di nga ba't nung siya'y nagluwal, ang sabi, ang isang paay nasa buhay, ang isang paay nasa hukay, sapagkat delikado. Kaya nga mas maganda pagka nagluluwala yung ina, isang paay nasa buhay, yung isang paay nasa langit. Because it's a noble thing to offer oneself, to give life to others. Kaya nandoon yung pag-aalay na ng sarili. No po, you've experienced that as parent. No po? At syempre, hindi lang po hihinto sa pamilya. Charity begins at home. Pabukalin natin from the family, papunta sa kapitbahayan, papunta sa komunidad. Kaya ito yung ikalawa. Huwag na tayong tumuon sa kung ano-ano mga kasanayan, kasabihan. No po? Ang pagtuunan natin ng pansin, yun pong pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa-tao. These are the two legs
of Christian life. Na kung tayo naglalakbay, our Christian journey entails the love of God at yung pag-ibig sa kapwa. At ang ikatlo't ikahuli ay ang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa pagsang-ayon nitong skriban na nagtanong, tama po ang sabi mo na mahalin ang Diyos ng lubos at ang kapwa. Ito'y masigit kaysa sa pag-aalay o yung pagsusunog ng alay. Sabi ng Panginoong Jesucristo, malapit ka nang mapabilang sa mga pinag-aharian ng Diyos. Ibig sabihin itong skribang ito, hindi pa lubusang kabilang. Sapagkat siya bilang Hudyo, paimbabaw, siya bilang Hudyo, kasama sa mga Hudyo sa kanilang ginagawa na paraan sa pagpapahayag ng pananampalataya that for the Jews, religion is just a game of rule. Sumusunod out of following, blind obedience, subalit walang puso. Kaya paanyaya sa atin, sumunod ng may puso. Ang Panginoong Jesucristo nung makalawa sa kanyang mensahe sa Ebanghelyo, siya nga rin na parito, hindi para labagin ang utos, kung hindi ito ay ipaliwanag at tupdin. That's what He did. Kung paano po na pumasok ang kasalanan dahil sa pagsuway ni Adan, ang bagong Adan si Jesucristo, sumunod sa kalooban ng Ama, sa pagsunod, ang papasok ay kaligtasan. Kaya tinuturo ng Panginoong Jesucristo na sumunod tayo, not just we're obliged, na wala tayong pagpipilian, sumunod tayo dahil tayo nagmamahal. Pag nilakipan natin ng puso ang pagsunod, tayo po'y kabilang sa pinag-aharian ng Diyos. Na tayo po'y hindi papatay o maninira ng kapwa dahil mahal natin kapwa. Na tayo po hindi o susunod sa mga magulang dahil tayo nagmamahal sa kanila ng lubos. That we're obedient to them. Na tayo po'y nagsisimba, hindi para masabi lang nagsimba. Dahil tayo nagmamahal sa Diyos, gusto natin makasami komunidad sa pagpupuri sa Diyos. Hindi tayo nagnanakaw sapagkat hindi yan ang nararapat sa kapwa. Mahal natin kapwa. Let us follow in the name of love. And that love will bring us to everlasting life. Mga kapatid, ito yung pagnilayan natin. Yung palang mga Hudyo noon, magpahanggang ngayon, sila po na sumusunod sa batas, pinapanganak ang batas, we are also guilty doon po sa mga mali na yun. Tayo nang matuto sa Panginoon to love God ng buong pagkatao at mahalin ang kapwa ng lubos to the extent of giving yourself. And in doing so, sa pagsunod ng may puso, ng may pag-ibig, tayo po'y payapa dito sa lupa hanggang langit. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na pukawin ang kanyang pag-ibig. Ng kanyang pag-ibig ang lahat at ang kanyang pag-ibig ay matatak sa ating pakikitungo sa bawat tao. Ating itutugon, Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway hindi kailanman tumigil sa pagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa bilang puso ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. At tinawang huwag kaligtaan kailanman ang magpadama ng habag sa mga kapuspalad, sa mga walang nagmamahal at mga nangangailangan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Atin nawang pakitunguhan ang bawat tao ng may kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa mga may sakit at matatanda, naway magkaroon tayo ng higit na habag sa pamamagitan ng banayad na pagpukaw ng Espiritu Santo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang ating yumaong mga mahal sa buhay, naway ihatid ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. At sa muling katahimikan, sambitin buong pagtitiwala, iba pang mga hinihiling, maging mga alalahanit dalahin, itaas natin. Isama din natin pagpapasalamat ni Fe Kabuhat at pamilya, Eloisa Balderrama at pamilya, Lenlen Pagi at pamilya, Emily Feliciano at pamilya, Rosemary Liberan at pamilya, Rogelio at Lydia Hilario at pamilya, Hubing Agustin at pamilya, Viring at Michi Feliciano, Wilfredo Zenaida Gregory at pamilya, Lily De Rojas at pamilya, Bani Griso at pamilya, Rowie Santos at pamilya, para sa karawan ni Father Nelson Roque, Sister Path de la Cruz, Ces Liwanag, Winnie Santos, Erin Pelahio, Nestor Alcera. Isama rin natin natatanging intensyon ni Nanay Edeng Evangelista, Inang Hedy Enriquez at pamilya, Noemi de los Santos at pamilya, Mary Ann Marcelo at pamilya, at kagalingan ni Marie Piring, Marisa Raya Rodriguez, Christian Leo, Hoving Agustin, Ellen Manyo, Lolit Catada, Sol Catada, Luz Beminda Beneventura. Isama rin natin kapayapaan ng kaluluwa ni Jose III, Virgilio Rolando, Lucia Francisco Sr., Daniel Feliciano Donato Elisea Rosa Eusebia Armando Sinondelia, Pepito at Rhea. Ama naming Diyos, tulungan mo po kaming ibigin ka at ang aming kapwa ng walang hanggan katulad ng ginagawa mo. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ay pagmamahal, anak at inangay, sana'y tanggapin mo amang mapagmahal. Ayon sa iyong apat, kami nag-aalay. Anak at inangay, alay ng iyong bayan. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na itinilaga namin sa iyo upang kalugdan mo ang mga inihahain namin ito at kami laging dulutan nito ng pagliligtas mo sa pamamagitan ni Hesu Kristo
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyoin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikayaming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayong sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw sa pagsunod namin sa giliw mong anak. Ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatay, niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming papa at ni Dennis na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at sa kabiyak ng kanyang puso na si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo, kahayaan at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapay iniiwan ko sa inyo, aking kapayapay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ngayon ng hatid ni Jesus na pag-ibig at kapayapaan. Peace be with you. Kapayapaan po sa kanilang lahat.
Naririto si Kristo, ang kordero ng Diyos, ang pag-ibig ng Ama. Mapapalad tayong sa pag-ibig ng Diyos ay tumutulad at tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy Ang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, padaluin mo sa buo naming katauhan ang iyong ginaganap para sa aming kapakanan, upang sa pagsasalo namin sa pakikinabang, ang ganap mong pagliligtas ay aming makamtan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyoin. Pagpalain kayo kasama ang inyong mga mahal sa buhay, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo na sumusunod sa Diyos sa ngalan ng pag-ibig. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,